Tuloy ang pagbisita natin sa SVD Laudato Sea Farm dito sa Tagaytay para ibida ang mga sariwang gulay na tinatanim nila. Sino ba naman ang mag-aakalang ang bakanting lupain nito noong panahon ng pandemya ay magagawang itaguyod ng mga pare at seminarista para maging isa sa mga puntahan sa Tagaytay kung naghahanap ka ng kakaibang eco-spiritual experience. So yung 6 hectare nila na property, I think, if I'm not mistaken, mga 10 to 20% nun yung actual farm. And isa nga dun sa mga tinatanim nila dito is yung cabbage. Marami iba't ibang klase ng gulay, lettuce. Meron din sila mga fruit-bearing trees dyan sa paligid. Pero ito kasi yung gusto ko lang i-highlight. Kasi kadalasan, pag sinabi mong repolyo or cabbage, sidekick siya ng iba pang mga gulay. Pero with our seared cabbage, papakita ko sa inyo paano siya maging bida. What are the secrets or what are the techniques that you can use para ma-elevate yung napakasimpleng ingredient? Ito yung isa sa mga sikreto ng mga masasarap na putahe at yung mga magagaling na kusina, yung paggawa mo ng sarili mong kaldo. So we have here different bones of different animals. We have chicken, we also have beef, and yung mga pinagbalatan ng carrots, mga trimmings ng celery. We are just going to blanch yung ating cabbage sa kaldo na to. So imagine ninyo yung flavor na ini-infuse natin doon sa ating cabbage. We are going to simmer this for around 10 to 15 minutes and then tatanggalin natin to finish off sa mantikilya. So we're on our 10th minute. Para sa akin, sakto na tong pagkakaluto ng ating cabbage. Medyo half-cook pa to, not cooked all the way. Kasi sabi nga natin, we will be finishing this off by searing it sa butter. So nahango na natin yung ating mga cabbage. For me, this is also an important part of this very simple dish. Na we finish it off by searing it sa ating mantikilya. By doing this, mas na-intensify yung parang crust nito with the caramelization nga na mangyayari. So in a way, meron din tong binibigay na parang contrast ng texture. So in a way, yung simpleng ingredient mo, because of these cooking techniques na ginamit natin, nag-iba na. Nagkaroon na siya ng sarili niyang identity. Bidang-bida. So mantikilya in. So once na nakuha na natin yung caramelization na gusto natin sa labas, pwede tayo mag-serve. Please, dig in po. Ito po yung ating crispy tadyang, yung ating seared cabbage. Sige po, kain po kayo. Masarap po ito. Tikman niyo po yung kwan. Sir, huwag ka na mahiya. Ito na, oh. Yan. Kailangan mong kunin yan, ha? Ubusin yan, ha? Pinakuluan ko lang yan, tapos pinirito ng kaunti. Di ba kadalasan kasi pag repolyo, Mga nilalang po. parang gano'n. At saka parang sidekick lang siya, eh. At least yan pag pwede mo siyang ulam na mismo.